Pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure at DPWH sa Ombudsman ang 8 tinaguriang contractors o mga dati at kasalukuyang kongresistang nakakubra ng kontrata sa mga flood control projects. Samantala, nadagdagan pa ng 2 ang mga nakakulong na kaugnay sa substandard flood control project sa Oriental Mindoro. May report si Joseph Moro. Balik Sandigan Bayan ngayong araw si DPWH Mimaropa Maintenance Division Chief Juliet Calvo. Muli kasi siyang inaresto ng kasuhan na rin ng malversation kaugnay ng 289 million peso flood control project sa Nawan Oriental Mindoro na nadiskubreng substandard. Pero kung noong Lunes nakapagpiyansa pa siya para sa kasong graft, ngayong araw dinala na siya sa Camp Karingal. Non-bailable ang malversation na isinampa sa kanya ng Ombudsman. Ang isa pang kapwa-akusado ni Calvo na si Engineer Montrexis Tamayo, iniharap na rin sa Sandigan Bayan at dinala sa Quezon City Jail Male Dormitory. OIC Chief ng DPWH Mimaropa Planning and Design Division si Tamayo na inaresto paglapag na NAIA Terminal 3. Ayon sa PNP-CIDG, sakay siya ng flight mula United Arab Emirates kahapon. Hikom ang bibig ni Tamayo sa mga tanong kaugnay sa pagkakasangkot niya sa maanumalyang proyekto kontra baha. Sina Calvo at Tamayo dagdag sa 7 nauna ng ikinulong kaugnay ng substandard na flood control project sa Oriental Mindoro. Bukas nakatakda ang kanilang arraignment para sa kasong graft. Habang sa December 2 naman itinakda ng Sandigan Bayan 6th Division ang arraignment at pretrial para sa kasong malversation. Hinahanap naman at hinihimok ng sumuko ang 7 iba pang may warrant of arrest kabilang si dating Congressman Saldi Co. Ang kaso ni Co posible pang madagdagan matapos irekomenda ng Independent Commission for Infrastructure at DPWH sa Ombudsman na kasuhan siya at 7 iba pang tinawag ng ICI na contractors. This congressman should not be engaging in private business activities that conflict with their official duties. They should not influence bids and awards. Members of Congress must not sway procurement processes, nor should they participate in or benefit from government contracts. Dapat mahinto na itong kultura nagpapakontrata sa Kongreso. Sa investigasyon na ginawa ng ICI at DPWH, 1,300 na mga proyekto yan na nakuha ng mga pinakasuhang kongresista sa loob ng 8 taon mula 2016 hanggang 2024. Katumbas yan ang aabot sa mahigit 92 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Sabi ni Congressman Lara, tinatanggap niya ang desisyon ng ICI na pakasuhan siya kaugnay sa kaugnayan niya sa JLL Pulsar Construction. Pero paglilinaw niya, hindi ito tungkol sa anomalya sa DPWH projects, kundi tungkol daw sa kanyang dating kaugnayan sa JLL Pulsar. Giit niya, bago sumabak sa serbisyo publiko ay wala na siyang anumang ugnayan sa kumpanya na hindi raw sumali sa mga kontrata ng mga proyekto sa kanyang distrito mula nang siya'y maluklok. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng 7 iba pang kongresista. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may 12 hanggang 15 kongresista pa ang iniimbestigahan. Payo niya sa kanila umami na at makipag-usap sa Ombudsman. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.